Na-addict ba ang anak mo sa larong Roblox? Panoorin mo to bago mahuli ang lahat. Mga magulang, kung inahayaan nyo ang mga anak nyo maglaro ng Roblox nang walang gabay, mahalagang malaman nyo to. A little backstory lang. Noong 2022, naging empleyado ako ng Roblox bilang content moderator. Kung hindi nyo alam kung ano ang trabaho namin, kami ang tagapagbantay ng platform. Binabasa namin ang mga chat, tinitingnan namin ang mga uploads na photos and videos para masigurong ligtas ito para sa lahat, lalo na sa mga bata. At sa totoo lang, nakakatindig balahibo ang mga nakita ko sa loob. Bilang isang magulang na alam kong nilalaro rin to ng sarili kong mga anak, nag-alala ko sa kanilang kaligtasan. Ngayon, alamin natin ano ang mga panganib. Number 1, scams or hackers. Maraming nagpapanggap na bibili ng items pero hindi magbabayad. Meron ding sumusubok mag-charge sa e-wallet mo o credit card. So ingat tayo dyan. Number 2, hidden explicit content. May nakita akong larong may larawan ng santo. Pero nang suriin ko ng mabuti, lumabas ang ibang imahe na hindi na angkop para sa mga bata. Ibig sabihin, may mga taong sumusubok na mag-smuggle ng inappropriate content sa game. Number 3, extreme or hate content. Marami ring kabataan ang nagpo-post ng hate speech, anti-religion at anti-extremist messaging. At mas nakakatakot, hinihikayat ba nila ang ibang bata sumama sa kanila. Number 4, child groomers or online predators. Ito ang pinakadelikado. Maraming nagpapanggap na bata sa chat pero ang tunay na motibo ay magpakalat ng malalaswang usapan at akitin ng mga menor de edad. Hindi na nalalayo to sa mga naiulat na individual mula sa LGBTQ community na naging sangkot sa ganitong pang-aabuso. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging LGBTQ+, kundi sa mga taong umaabuso ng bata. Anyone can be a predator regardless of identity. Kaya dapat, doble ingat lalo na kapag gabi at hindi nyo na nakikita kung sino ang kausap ng mga anak nyo. Now, here are the tips para sa mga parents. Number 1, limitahan ang screen time para hindi napapabayaan ang school at health. Number 2, mahalagang alamin nyo kung sino ang nakakausap nila. Dapat kilala nyo o at least aware kayo kung sino sila. Number 3, pag-ilink ang credit card o e-wallet para makaiwas sa scam at unauthorized purchases. Last but not the least, check privacy and parental controls. Walang masama sa paglalaro. Nakakatulong itong makapag-socialize sa mga bata, lalo na sa panahon ngayon. Pero dapat laging may patnubay ng magulang. Bilang moderator dati, alam ko kung gaano kalawak ang monitoring system ng Roblox. Pero hindi lahat ay nasasala. May mga nakakalusot at may mga lumilipad sa ibang platform kung saan mas wala ng rules. Kaya tayo mismo ang dapat maging unang proteksyon ng ating mga anak. So stay tuned for more tips on online safety para sa ating mga kabataan. See ya!